Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Nahuli mo na siya. May ebidensya ka. May pruweba ka. Hindi haka-haka or gawa-gawa lang. Hindi kutob, pero katotohanan lahat. At sa halip na humingi ng sorry, siya pa ang galit. Siya pa ang sumisigaw. At siya pa ang nasasaktan. At ikaw pa ang ngayon naguguluhan. Kung nakaka-relate ka at nakaka-experience ng ganito, manood ka. So, ating lilinawin kung bakit ganyan ang nangyayari. Bakit siya pa ang nanggagalaiti, galit na galit? Kapag nahuli ang isang cheater, ang unang instinct nila, hindi pagsisisi, kundi self-preservation. Para sa kanila, hindi yung kung paano nila maaayos or mababayaran ang sakit na kanilang ginawa. Ang nasa isip ng mga taong yan ay kung paano maililigtas ang sarili niya. Kaya siya galit na galit. Ang galit kasi, yan ay isang uri ng panakot, isang uri ng distraction. Kapag sumisigaw siya, natataranta ka. Kapag inaatake ka niya verbally, napupunta ang focus sa reaction mo. At bigla, nababago na yung topic. Hindi na cheating ang topic, kundi yung sarili mo na. So sa halip na siya ang dapat on the defense, siya na ngayon ang nasa opensa. Sasabihin sa iyo, bakit mo ako chinecheck? Bakit mo ako pinagbibintangan? Wala ka bang tiwala sa akin? O, di ba? Ito yung mga psychological classic na galawan ng mga manloloko. Kapag ikaw na ang nasa depensa, ikaw na ngayon ang magpapaliwanag. Siya ang may control na sa sitwasyon. Nabaliktad na tuloy yung pangyayari. Isipin mo ito, nahuli mo siyang nagsisinungaling. Pero ikaw na ang nagpapaliwanag kung bakit ka nasaktan. Baliktad na, di ba? Alam mo, galit na galit siya, hindi dahil mali siya. Galit na galit siya dahil nawawala siya sa kontrol doon sa sitwasyon. Kasi kapag may sikreto siya, may kontrol siya. Kapag nabunyag na ang kanyang sikreto, nawawala na siya sa kontrol. At ang taong takot mawala sa kontrol, nagiging agresibo na. At yan na ang nangyayari sa sitwasyon mo. So, eto pa, ang mas malala, yung siya pa ang nagpapavictim, pa-victim mode. Ito yung mas delikadong manipulasyon. Kapag hindi na gumana ang galit, meron pa yang next level. Pa-victim na siya ngayon. Ito ang mas nakakalito. Tahimik, mas emotional. Biglang sasabihin sa iyo, hindi mo kasi ako naiintindihan. Ang dami-dami mong pagkukulang. Matagal na akong hindi masaya. Mag-isa lang ako sa relasyon na ito. Lagi kang walang oras. Ang dami-daming dahilan. At dahil mahal mo siya, nakikinig ka. At dahil napakabait mo, pusong mamon ka, mapapaisip ka. Baka nga may mali ako. Baka nga napabayaan ko siya. Baka ako ang may kasalanan. Dito pumapasok ang guilt manipulation. Imbes na siya ang managot sa ginawa niya, ikaw ngayon ang nag-iisip
or ina-assess mo pa ang pagkatao mo, ang mga nagawa mo. Tandaan mo ito, lahat ng mga ito ay ginagawa niya para baliktarin ang sitwasyon. Okay? Ngayon, nakikita mo na parang ikaw pa ang mali sa halip na siya. Pansinin mo ang pattern. Kapag pa-victim siya, parang sila pa ang agrabyado. Parang siya pa ang biktima sa sitwasyon. Pero sino ba talaga ang niloko? Sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagtatago? Kapag ikaw ang humingi ng tawad, kahit ikaw ang nasaktan, yan ang pinakamalinaw ng sign ng manipulation. So, kapag hindi ulit gumana ang kanyang mga pinaggagawa, eto na yung gaslighting. Ang unti-unting pagwasak sa isip mo. Similar ito doon sa panggigil trip sa'yo. Isa ito sa pinaka malala sa lahat. Kasi hindi ito obvious. Walang sigawan. Walang dramatic confrontation. Walang eksena na akala mo ay pang teleserye sa TV. Wala. Tahimik lang. Pero unti-unti binabago ang realidad. Ang gaslighting ay hindi simpleng pagsisinungaling. Ito ay sistematikong pagpaparamdam sa iyo na mali ang iniisip mo, na mali ang emotions mo, at mali ang interpretasyon mo. Halimbawa na lang, nahuli mo siyang may kachat sa oras ng gabi. Sasabihin niya, mahal, work yon. Group chat yon sa trabaho. Mali ka na naman ng hinala mo eh. Kahit malinaw ang nakita mo, kapag kinonfront mo ulit, sasabihin sa'yo, grabe ka, ang paranoid mo na. Lahat na lang sa iyo may issue. Hindi na healthy ang pag-iisip mo. Baka kailangan nang magpatingin sa doktor. Unti-unti may nangyayari na sa loob mo. Mula doon sa nakita mong mali, nagiging baka nga mali yung nakita ko. Sa halip na nasaktan ka, nagiging baka masyado lang akong sensitive. At dito na nagsisimula ang psychological erosion. Ganito gumagana ang gaslighting. May pattern lagi yan. Nandyan yung denial. Ito yung sasabihin, hindi yan nangyari. Walang ganyang nangyari. Hindi yan totoo. Nandyan yung distortion. Sasabihin, iba ang ibig sabihin nun. Yung iniisip mo, mali yan. At nandyan yung attack. Sasabihin sa'yo, ikaw ang may problema, hindi ako. At nandyan din yung role reversal. Siya ang nagiging biktima ngayon at ikaw ang nagiging aggressor. Kapag paulit-ulit ang ganito, nawawala ang confidence mo sa sarili mo. Tandaan mo, instinct mo ang unang alarm system mo. Kapag pinagdududahan mo na ang instinct mo, mas madali ka nang kontrolin. At ang mas nakakatakot, hindi mo namamalayan. Dati, malakas ka. Strong woman, strong man. Dati, klaro ang isip mo. Klaro kang mag-isip. Dati, alam mo kapag may mali talaga. Ngayon, kailangan mo na ng second opinion. Kailangan mo na ng validation mula sa mga kaibigan. Kailangan mo ng mga screenshot para lang maniwala sa sarili mo. At minsan, kahit may screenshot ka na, parang ikaw pa rin ang may kasalanan. Yan ang power of gaslighting. Hindi nila winawasak ang argumento mo. Winawasak nila ang tiwala mo sa sarili mo mismo. So, eto pa ang dapat nyong bantayan or dapat nyong malaman. Ang mga classic lines
ng mga cheater, manipulator. Wala ka na namang tiwala. Chat lang yun. Nag-o-overthink ka na naman. Imahinasyon mo lang yan. Hindi nila dinideny directly. Mini-minimize lang nila. Ginagawa nilang maliit ang malaking kasalanan. At kapag pinaliit ang issue, parang ikaw na ang lumalabas na OA. 2,000 years later. So, ano ang lesson dito, mga karelasyon? Kung nahuli mo siya at siya pa ang galit, hindi ka nababaliw. Kung siya ang nagloko, pero ikaw ang humihingi ng sorry, hindi ka mahina. Mahal mo lang yung tao. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal hindi dapat laban lang. Baka oras na para tanungin, relasyon pa ba ito o isang emotional manipulation na? Piliin mo ang sarili mo. Dahil ang taong mahal ka talaga, kahit mahuli, hindi ka gagawing kaaway para lang mailigtas ang sarili niya, ang ego niya.